Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay pakinggan po natin ang buhay ng magkapatid na si Rance at David. Ulila na sila sa kanilang ina at ang tangi nilang kasama ay ang kanilang ama na si Mang Celso. Isang araw ay may dumating na sulat mula sa kanilang kamag-anak na naninirahan sa baryo ng San Roque. Galing ito sa kanilang tiya Felisa, ang nag-iisang kapatid at kakambal pa ng kanilang ina. Inaanyayahan sila nito na dumalo sa kasal ng kanyang anak. Labis na nasabik ang dalawa na muling makita ang kanilang tiyahin. Kaya naman, walang pag-aalinlangan na bumiyahe sila papunta sa lugar na yon. Sa unang tingin, isang payapa at tahimik na lugar ang baryo. Ang mga bahay ay malalaki at maayos, yari sa kahoy at konting semento. Tila mababait din naman ang mga tao at tahimik. Ngunit sa likod ng mga ngiti at katahimikang yun, ay may itinatagong lihim na maaaring magbago sa takbo ng kanilang buhay. Ano nga ba ang naghihintay sa kanila? Makikita ba nila ang kasal na inaasahan o matutuklasan nila ang madilim at nakakatakot na katotohanan ng baryong ito? Handa na ba kayo mga idol na samahan ng magkapatid sa kanilang nakakatakot at kahindik-hindik na pakikipagsapalaran? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang simpleng kubo, sa gilid ng bukirin, may kapatid na abala sa kani-kanilang mga gawain. Si Rance, 21 taong gulang, ay seryosong nagdidikit ng dahon ng lagundi sa isang kahoy na mortar. Pinatuyo niya yon kahapon at ginagawa niya itong pulbos para sa gamot na madalas niyang ginagamit kapag may nagpapagamot na may sakit. Samantala si David naman, 13 anyos, ay nasa gilid ng kubo at naglalaro ng tirador. Tila walang kapaguran ang kanyang mga mata na palaging nagmamasid sa paligid, laging handa sa kung anumang bago at kakaibang mapapansin. Nang wala siyang maasinta, lumapit siya sa kanyang kapatid. Kuya, kapag naging albularyo na ako katulad mo, pwede pa rin ba akong maglaro ng ganito? Hindi ka pwedeng maging albularyo kung puro laro lang ang nasa isip mo. Ang albularyo, disiplinado at hindi basta-basta nagbibiro. Yan ang tandaan mo. Pwede nga. Bakit ikaw? Sabi ni tatay, nung kaedad mo ko, hindi ka naman daw seryoso nun eh. Mas madalas ka raw lumalangoy sa sapa kaysa mag-aral ng dasal noon. Oo, totoo yun, tama ka. Pero natuto rin naman ako sa bandang huli. Kaya nga ikaw, dapat ngayon pa lang, maghanda ka na. Kailangan mong matutunang magnobena at magritual para maging malakas ang mga dasal at orasyon na itinuro sa'yo. Hindi ba pwedeng wag na lang kuya? Hindi pwede yun. Hindi dapat ganun. Kailangan mo magtiyaga. Kasi, baliwala ang mga orasyon kung hindi mo mapapalakas. Kuya, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ang sa akin lang, baka pwedeng ikaw na lang ang maging albularyo sa pamilya. Ay mas lalong hindi pwede yun. Kailangan dalawa tayo. Hindi mo pwedeng baliwalain ang ipinamanang karunungan ng ating mga ninuno. Alam ko naman po kuya, pero hindi ba pwedeng iba na lang? Kunwari, gusto kong maging doktor. Panggagamot din naman yun, di ba?
Hindi mo naiintindihan, David eh. Alam mo, Bunso, kung gusto mo maging doktor at tatalikuran mo ang pagiging albularyo, paano na yung mga taong sa atin lang umaasa? Paano na yung mga walang pera at hindi makapunta sa ospital? Paano yung mga nasa bundok na walang malalapitan kundi tayo? Pero kuya, paano kung hindi ko matutunan? At paano kung hindi ako kasing galing mo? Huwag kang mag-alala, Bunso, at huwag ka ring matakot. Kasi wala namang ipinanganak na marunong kagad. Kahit ako, ilang beses din ako nagkamali nun, pero natuto ko. Kasi hindi ko binitiwan. Alam ko na tungkulin ko to. Tungkulin? Oo, tungkulin natin sa pamilya, sa mga ninuno, at higit sa lahat, sa mga taong umaasa sa atin. Ang kaalamang ito, dugo at pawis ang pinuhunan ng mga nauna sa atin. Kaya dapat ituloy natin at huwag sayangin. Ganun ba? Oo, pero syempre, okay lang naman ang maglaro, basta't siguraduhin mong natututo ka pa rin. Alam mo, masarap sa pakiramdam yung may kabuluhan ng ginagawa mo sa buhay. Sige na nga. Kuya, alis muna ako Mamaya pa naman tayo mag-aaral ng orasyon, di ba? Maglalaro lang muna ako ng tirador. Nako, ayan ka na naman eh. Di ba pinagsabihan ka na nga ni tatay kahapon na tigil-tigilan mo na muna yan? Nakakabasag ka ng paso ng kapitbahay. Lagot ka kapag nahuli ka ulit. Sige ka. Kuya naman ano bang gagawin ko? Huwag mong inuuna palagi ang tirador. Hindi naman mahalaga yan eh. Hindi mahalaga kaya to. Makikita mo kuya, magagamit ko to sa mas makabuluhang bagay. Kaya kitang iligtas gamit to. Yabang mo Alam mo, itago mo na lang yan. Mas mabuti pang magsanay ka ng gumamit ng punyal o espada. Kapag mahusay ka sa ganung sandata, baka maniwala akong kaya mo nang ipagtanggol ang buhay ko kung sakaling malagay ako sa alanganin. Ayoko nun kuya Masyado pa akong bata para dun. Mabigat ang mag-aral o humawak ng sandatang ganun. Hindi pa para sa akin ng mga yon. Ayokong makahawak ng dugo Ayaw mong humawak ng dugo? Aba, anong plano mo? Habang buhay ka na lang dyan sa terador mo? Paano kung may totoo ng panganib na nasa harap natin? Paano kung hindi lang hayop o ibon ng kalaban? Sige, paano na? Hindi ko po alam. Pero kuya, natatakot akong manakit o pumatay kung sakali. Hindi naman kasi ako kagaya mo na matapang. Mali ka, David. Hindi naman tapang ang puhunan sa mga ganyan. Makinig ka sa akin Minsan, may mga pangyayaring kahit ayaw natin, kailangan gawin. Kasi kung hindi, baka may mawala sa'yo. Baka may mawala sa atin. Kuya, takot lang talaga ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag dumating ang oras na yun. Takot din naman ako minsan, David Pero tandaan mo, mas mahalaga ang protektahan ng mga mahal natin kaysa sa takot. Tama ka kuya. Hindi ko isasantabi ang mga sinabi mo sa akin. Kung talagang kailangan kong matutong humawak ng sandata, gagawin ko. Yan. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Bunso. Sige, mamayang tanghali, tuturuan na kita. Habang sila ay nag-uusap, lumabas mula sa silid ang kanilang ama na si Mang Celso. Nasa kamay niya ang isang sobre. Mga anak, may dumating na sulat mula sa Tia Felisa nyo. Tia Felisa? Oo, kapatid ng nanay nyo. Taga San Roque sila. Po, may kapatid po si nanay? Oo naman. May pamilya pa ang nanay nyo. Ang totoo, gusto ko sanang madala kayo ron para makilala nyo sila. Abay kaya lang, alam nyo naman, kapos tayo sa pera. Pasensya na kayo mga anak. Dahil sa kakulangan natin, hindi ko man lang kayo naipasyal o naipakilala sa mga kamag-anak nyo sa mother side. Tayo naman, ayos lang yun no? Wala pong problema sa amin ni David. Opo, ayos lang naman po yun. Heto ang sulat. Basahin mo, Rans. At ikaw ang magdesisyon kung pupunta ka o hindi. Sige po. Akin na po. Kinuha ni Rans ang sulat
at binasa yun ng malakas. Nakasaad dito ang isang paanyaya. Ikakasal daw ang anak ni Aling Felisa at iniimbitahan silang magkapatid. Silang dalawa ni David ay nais ipakilala sa buong pamilya. Tay, kailangan ba talaga namin pumunta? Ikaw, ano ba ang pasya mo? Pero tama ba na baliwalain natin ang kanilang paanyaya? Pero tay, hindi ka kasama sa inaanyayahan eh. Bakit? Baka bilang lang siguro ang bisita nila at kayo lang ang gusto nilang makita. Matagal na panahon na rin, Rance, mula nang huli kang nakita ng Tia Felisa mo. Huli ay nung libing ng nanay mo, kung natatandaan mo pa siya. Medyo po. Ano nga ang pasya mo ngayon? Kung pupunta kami tay, paano ka? Maiiwan ka. Wala kang kasama dito, tay. Ayos lang. Kaya ko pa naman ang sarili ko, anak. Sigurado ho ba kayo? Oo. Sige, kaya ko naman ang sarili ko eh. Sa totoo lang, parang ayoko sana eh. Kaso si David, baka kailangan din na makilala niya ang kapatid ni nanay. Tama ka, anak. Bata pa si David. Dapat makita rin niya mga kamag-anak ng nanay mo. Hindi yung puro na lang dito sa baryo ang mundo niya. Oo nga kuya, gusto kong makita sila. Oo na, sige na. Payag na ako. Pupunta tayo. Yay! Salamat Kuya Rance! Siya nga pala, ano bang itsura ni Tia Felisa? Kamukha ba siya ni nanay? Nagkatinginan sina Mang Celso at Rance. Hindi agad nakasagot sa tanong ng bata. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni David sa kanilang dalawa. Nagtataka kung bakit ganun ang naging reaksyon ng dalawa. Oh, ano nangyari? Ba't ayaw niyo akong sagutin? Kamukha po ba siya ni nanay? Oo, David. Kamukhang kamukha. Talaga kuya? Oo, kasi kambal ni nanay si Tia Felisa. Wow! Parang makikita ko na rin si nanay kung ganun. Pero bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin na may kakambal pala si nanay? Hindi na namin nabanggit. Kasi bihira lang din magpakita ang tiya mo. Maski nung buhay pa nanay mo. Nagkahiwalay sila ng matagal na panahon. Huli lang namin siyang nakita. Nung libing ng nanay mo. Ha? Bakit naman po ganun? Kambal sila pero hindi sila magkasama? Hindi ko rin masyadong alam ang buong dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Basta ang sabi no ng nanay nyo, may hindi maganda silang pagkakaunawaan. Ibig sabihin, hindi sila bati? Abay siguro nga. Pero kahit na, pamilya pa rin kayo. At ngayon, pagkakataon nyo na para makilala ang mga kamag-anak nyo sa panig ng nanay nyo. Tay. Huy, ano ba? Ba't ang dami mong tanong? Tama na nga yan. Kuya naman di ba pwedeng excited lang? Ikaw ba, di ka ba excited? Excited, kaso kinakabahan ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman kuya? Kabisado na kita, David. Baka mamaya pagdating natin dun, bigla ka magpasikat at maglikot dun. Nakakahiya kaya? Hindi naman ako ganun kuya eh. Babe naman ako. Behave pagtulog. O siya, tama na yung asaran nyo. Baka mamaya ay magkapikunan pa kayong dalawa. Opo, tay. Pasensya na po. O sige mga anak. Ay, siya nga pala. Gusto kong sabihin na siguradong masaya ang nanay nyo ngayon. Bakit po tay? Kasi kahit na wala na siya dito, nakikita ko na buo at matibay pa rin kayong magkapatid. Yan ang pangarap niya para sa inyong dalawa, na hindi kayo mag-iiwanan at palaging nagdadamayan. Oo nga, tay. Kahit na anong mangyari, hindi ko iiwan si Bunso. At ako rin po kuya. Basta magkasama tayo, walang problema. Yan ang gusto kong marinig. Tandaan nyo, walang mas matibay pa kaysa sa pagmamahal ng pamilya. Natahimik saglit sina Rance at David matapos marinig ang sinabi ng kanilang ama.
Kitang-kita sa muka ni Mang Celso ang lungkot at pangungulila. Ngunit pilit niya itong tinatabunan ng ngiti para hindi maramdaman ng mga anak. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo naman anak, ayos lang ako. Yun! Ayos na si tatay! Tara kuya, mag-impake na tayo! Masyado ka namang excited. Ilang araw pa naman yun eh. Mabuti pa, halika na. May mga gagawin pa tayong pagsasanay. Tamang-tama. Nandito na si tatay. Pwede na tayong magsimula. Tama si Rans, pero bago ang lahat, umupo muna kayo sa harap ko. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ano po yun, tay? Oo nga po, tay. Tungkol saan po ba? Bigla kasing sumeryoso ang mukha niyo eh. Nag-aalala lang kasi ako anak. Si Felisa, hindi ko masyadong kilala. Ganon din ang pamilya niya. Hindi ko naman sinasabing masasama ang ugali nila, pero di ba? Alam niyo naman na iba-iba ang ugali ng tao. Gusto ko lang kayong mag-ingat mga anak. At gusto ko kahit hindi niyo ako kasama, mapoprotektahan ko kayo. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas ni Mang Celso ang 2 medalyon. Luma na ang mga ito, yari sa pilak at ginto. Ang isa ay may nakaukit na araw at ang isa naman ay buwan. Matagal ko nang inaalagaan ang mga to. Sinasabing galing pa ito sa unang albularyo sa ating lahi. Ano mang bagay o sandata na hawakan nyo habang suot ito ay lalakas at titibay. Ngunit higit doon, kapag pinagdikit nyo to, lalabas ang kapangyarihang papaslang sa anumang klase ng kalaban. Nagkatinginan ang magkapatid. Kitang-kita sa muka ni Rans ang pag-aalala, samantalang kuryosidad naman ang kay David. Tay, bakit mo kami binibigyan ng ganyan? Sa palagay niyo po ba may masamang nilalang o tao sa lugar nila tiya? Hindi naman sa ganon anak. Wala akong ibig sabihin. Ang sakin lang, mas mainam na maging handa kayo. Baka kailangan nyo to sa lugar na pupuntahan nyo, hindi ba? Ama po, pero bakit ngayon nyo lang po ito binibigay sa amin? Dahil nakikita ko, nahanda na kayo. Lumipas ang 2 araw ng paghahanda. Nag-impake na sila ng kaunting damit at baon. At bago sila umalis, lumapit si Mang Celso sa kanilang 2. Rans anak, ikaw na ang bahala sa kapatid mo ha. Ano man na mangyari, huwag kayo maghihiwalay. At huwag ninyong iwawala ang medalyon. Opo, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po pababayaan ang kapatid ko. Ako rin po, tay. Babantayan ko rin po si kuya. Hindi ko po din siya pababayaan. O sige na, mag-iingat kayo sa biyahe nyo. Yung address ha, at yung pera na ipinadala ko sa inyong tiya, tipirin ninyo. Opo, tay. Sige po. Napangiti si Mang Celso. Matapos magbilin, naglakad na ang 2 palapit sa tricycle na magsasakay sa kanila patungo sa terminal. Ilang oras din ang naging biyahe nila papunta sa liblib na baryo ng San Roque. Marami silang sinakyan mula sa tricycle. Sumakay sila ng bus na halos puno ng pasahero at pagkatapos ay jeep na dumaan sa mabundok na kalsada. Pagdating nila sa dulo ng rutang yun, bumaba sila. Wala nang ibang sasakyan, kaya't kinailangan nilang maglakad ng ilang minuto. Mabuti na lang at may nakasalubong silang mga tao. Isang mag-asawa na may dalang basket ng mga gulay at prutas. Nang makausap nila, natuwa si Rans dahil kilala raw ng mga ito ang kanilang tiya Felisa. Nakisabay na silang maglakad. Habang naglalakad, napansin nila ang katahimikan ng lugar. Mas tahimik pa ito sa pinanggalingan nilang baryo at ang mga bahay na kanilang nadadaanan ay pailan-ilan lang. Ilang sandali pa ang nakalipas
Sa wakas, bago ang takip silim, narating na nila ang baryo ng San Roque. Sa unang tingin, wala naman itong pagkakaiba sa baryo ng San Gregorio na kapag ganung oras ay may mga naglalaro pang mga kabataan sa labas. May mga matatandang nagkukumpulan, nag-uusap-usap at iba pa. Ngunit sa kabila ng masayang tanawin, may kakaibang napansin ang batang si David. Habang sila'y naglalakad, nakasalubong nila ang ilang taga-baryo. Lahat ng mga ito ay nakangiti, ngunit para kay David, may kung anong naramdaman siyang mali. Kuya, teka lang, bakit ganun? Parang iba ang tingin nila sa atin. Bakit? Ano bang kakaiba? Parang matatalim ang mga mata nila kahit nakangiti. Hindi ko maipaliwanag pero parang hindi maganda, kuya. Huminto saglit si Rans. Tinignan din ang mga tao sa kanilang paligid. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Para sa kanya, normal lang ang kanilang mga ngiti at bati. Hindi naman David Wala namang kakaiba. Siguro hindi ka lang sanay. Halika na nga. Hanapin na natin dito ang bahay ni Tia Felisa. Tara na. Walang nagawa si David kundi kumapit ng mahigpit sa braso ng kanyang Kuya Rans. Wari doon niya kinukuha ang lakas sa kabila ng kaba at takot na kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa ay narating na rin nila ang bahay ng kanilang tiya. Kaagad na nakilala ni Rans ang isang babaeng may mga bitbit na sinampay sa bakuran. Napahinto siya saglit at tinapik ang kanyang nakababatang kapatid na si David. Tia Felisa! Napatingin sa kanila ang babae. Natulala pa ito saglit at tila kinikilala sila. At nang makita ang mukha ni Rans, bigla itong ngumiti. Inilagay sa balkon ang hawak ng mga damit at kagad silang sinalubong. Aba, kayo na ba mga pamangkin ko? Grabe, ang saya ko na dumating talaga kayo. Buti naman at tinanggap niyo tong paanyaya ko. Hello po, Tia. Ako po si David. Ako naman po si Rans. Medyo matagal na rin po mula nang huli po tayong nagkita. Oo nga, tama ka. Grabe, ang laki mo na, Rans. Nung huli kitang nakita, abay bata ka pa noon. At itong si David, nako, kung natatandaan ko, abay mga 3 taong gulang pa lang noon. Lumapit si Tia Felisa sa kanilang dalawa at walang pag-aalinlangan na niyakap ang magkapatid. Ramdam nila ang init ng yakap na yun. Para bang sabik na sabik siya sa kanila. Natulala naman si David habang matamang tinitignan ang muka ng kanyang tiya. Ayos ka lang ba, David? Bakit ganyan ka kumakatitig sa akin? Totoo po yung sinabi ni Kuya at ni Tatay. Kamukhang kamukha niya po talaga si Nanay. Nakita ko lang siya sa larawan, pero parang kayo na po siya, Tia Felisa. Ang ganda-ganda niyo rin po. Saglit na natahimik ang kanilang Tia Felisa at bahagyang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Agad niyang hinaplos ang buhok ni David. Salamat, Iho. Matagal ko nang hindi naririnig na may nagsasabi niyan sa akin. Ang nanay niyo, hindi lang siya kapatid para sa akin, kundi parang kalahati na ng buhay ko. Kaya ngayong nakikita ko kayo, parang nabuhay siyang muli dito sa harap ko. Napangiti si Rans at tumango. Ganun din po ang sabi ni Tatay. Kaya raw mahalaga na makita namin kayo, lalo na si David, para makilala niya ang mga kamag-anak namin sa side ni Nanay. Naku ako lang naman ang kamag-anak niyo rito at saka yung mga anak ko. Pero tama si Celso. Mabuti at pumayag kayo na pumunta dito.
Wala po yun, tiya. Oh, huwag kayong mahihiya dito ha. Isipin nyo na rin na pamilya nyo ang lahat na makakasalamuha nyo dito. Kasi halos lahat ng mga nakatira rito, kaanak ng mister ko. Mababait sila at magiliw sa mga dayo. Hinawakan ni Felisa ang kamay ng magkapatid at marahang hinila palapit sa kanyang bahay. Hala, sige, pasok kayo. Huwag kayong mahiya. May merienda dun sa loob. Halina kayo. Pagpasok nila, agad na naamoy ni David ang halimuyak ng bagong lutong kakanin. Maaliwalas ang loob ng bahay. May kurtinang kulay puti at mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Wow, ang bango po ng amoy. Para pong may nagluluto ng kakanin. Oo, meron nga. May suman at tsokolate akong ipinapaluto. Hala, umupo muna kayong dalawa. Sige na. Habang umuupo sila sa mahabang bangko, hindi maitago ni David ang paghanga. Malikot ang mata nitong pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Ang ganda-ganda po ng bahay niyo, Tia Felisa. Ang laki. Ay nako, maliit lang ito kumpara sa iba. Basta komportable at may matutulugan kayo, ayos na yan. Kinuha ni Tia Felisa ang pitsil, naglagay ng malamig na tubig sa baso at isa-isang iniabot sa magkapatid. Tia, ang layo po pala nitong San Roque, no? Oo, malayo talaga. Medyo liblib na kasi itong baryo. Pero ayos lang din, kahit malayo sa bayan, tahimik at ligtas naman dito. Mabait ang mga tao, magkakakilala halos lahat. Parang isang malaking pamilya. Kaya sigurado ko, magiging masaya ang bakasyon nyo ditong dalawang magkapatid. Taglit na natahimik si David nang matanaw niya ang paligid mula sa bintana. Napansin niya na may ilang taong nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanila. Tia, bakit po ang daming tao sa labas? At parang nakatingin po sila sa atin. Natatakot po ako. Huy, ano kinakatakot mo? Di ba sabi ni Tia, mababait naman ang mga tao dito? Tama si Rans. Huwag kang matakot, iho. Hayaan nyo na lang sila kasi matagal na kasing walang dumalaw na kamag-anak kami dito. Kaya excited sila na makilala kayo. Ganun lang yun. Talaga po? Bakit hindi po sila lumapit? Baka nahihiya. O siya, sandali lang ha. Kukunin ko muna ang merienda sa kusina. Tumayo ang tiya nila at nagpunta sa kusina. Panay naman ang buntong hininga ni David nang makitang kahit lumalalim na ang hapon ay naroon pa rin ang mga tao na nakatanaw sa kanila. Dahil hindi mapakali, husa niyang isinarado ang bintana at hinarap ang kanyang kapatid. Hoy, ikaw ano bang problema mo? Para kang praning dyan. Kuya, uwi na tayo bukas. Ha? Bakit naman? Akala ko ba masaya ka na nakita mo si Tia Felisa? Masaya naman talaga ako eh. Kaso, parang may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na to. Kuya, nangingilabot ako kanina pa. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa buhay ko. Pero wala naman ako nararamdamang ganyan eh. Ano ba kasing kinakatakot mo? Ikaw talagang bata ka, oo. Yung mga tao, kuya. Basta, may kakaiba talaga sa kanila eh. Ano ka ba? Wala namang kakaiba eh. Kung may kakaiba sa kanila, dapat ako ang unang makakaramdam nun, hindi ikaw. Ako ang may alam sa mga senyales ng panganib kasi nag-aral at may karanasan ako sa ganyan. Pero ikaw, wala ka pa namang pagsasanay. Kaya yung nararamdaman mo, sigurado ko, pagod ka lang o puyat ka. Saka wag ka magsalita ng ganyan kapag bumalik na si Tia. Nakakahiya. Opo kuya, sige po. Hindi na po ako mag-iisip ng kung ano-ano, sorry. Tumahimik na si David at hindi na muling nangulit. Samantala, pagkalipas ng halos 1 oras, tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid. Tinawag na rin ng magkapatid na humarap sa hapag. May nakahanda roong tinolang manok,
pritong isda at sinaing na bagong hango mula sa palayok. Naroon na rin sa hapag ang 2 anak ng tiya nila at ang kanyang asawa. Kain na! Huwag kayong mahihiya ha! Magpakabusog kayong 2. Salamat po, tiya. Siya nga po pala. Ako po si David. Masaya po akong nakilala kayo. Ngumiti si David sa 3, pero naging kapansin-pansin na walang reaksyon ang mga anak at ang asawa ng kanilang tiya. Tahimik lang ang mga ito at blanko ang kanilang muka. Lahat ay nakatutok ang tingin sa plato. Nagsimula na silang kumain. Abala ang ginang sa pagsandok at pag-aalok ng pagkain. Ngunit si David ay nagtataka sa katahimikan. Sanay kasi siya na sa bahay nila ay maraming usapan at kwentuhan kapag nasa harap sila ng lamesa. Kaya't sinubukan niya na magsimula ng simpleng tanong. Ang sarap po ng tinola. Sino po nagluto? Napatingin sa kanya ang mga anak ni Felisa pero walang sumagot. Saglit lang silang natigilan at saka muling yumuko sa pagkain. Nagkibit balikat na lamang si David at muling nagtanong. Ngayon naman sa anak na dalaga ni Tia Felisa. Ate, nag-aaral ka pa po ba? Muling napatingin ang dalaga sa kanya pero inirapan lang siya nito at tinignan ng pailalim. Biglang siniko siya ni Rans. David, kumain ka na lang. Huwag ka munang masyadong madaldal. Namilog ang mga mata ng batang si David matapos siyang sawayin ng kuya niya. Hindi siya sanay na walang sumasagot sa kanya, lalo pat hindi naman niya intensyon na mangulit. Umupo na lang siya ng tuwid at itinungo ang muka sa plato. Tahimik niyang isinubo ang kanin at ulam at di na muling umimik. Hanggang si Tia Felisa na ang pilit na pumuno sa katahimikan. David, gusto mo pa ba ng tinola? Dagdagan natin yung ulam mo. Damihan mo ang pagkain ha. Masarap yan. Bagong katay lang ang manok. Ngumiti ang bata. Ngunit muling sumeryoso ang muka nang makitang panay ang tingin ng lalaki sa kanila ng kanyang Kuya Rans. Tapos ay biglang mapapailing. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos din ang hapunan. Tumayo agad ang mga anak at ang asawa ng kanilang tiya. Dala ang kanilang mga plato. Tapos ay tahimik na umalis ang mga ito ni hindi man lang nagpaalam o ngumiti ang kanilang mga pinsan. Nakatungo lang silang dumiretso sa labas ng kusina, palayo sa hapag. Tahimik na sumunod ng tingin si David. Ramdam ang pagkailang. Kuya, parang hindi nila tayo gusto, no? Mabilis siyang tinapik ni Rans sa balikat at binulungan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, David. Pagod lang siguro sila. Tsaka baka hindi sila sanay na may ibang tao dito sa bahay nila. Siguro nga, kuya. Tumango si David kahit na hindi kumbinsido. Agad namang nagsimulang magligpit si Tia Felisa ng mga natirang pagkain sa mesa. Ngunit maya-maya, huminto ito saglit at tumingin kay David. Narinig ko ang sinabi mo, iho. Pero wag mo nang intindihin ng mga anak ko. Mahihain lang talaga ang mga pinsan nyo. Pero mababait naman ang mga yon, maniwala ka. Kailangan lang ng kaunting panahon para maging komportable. Napayuko si David at napakagat ng labi. Nahihiya siya na narinig ng tiya niya ang kanyang sinabi. Pasensya na po, tiya. Hindi ko naman po sinasadya. Umupo si Tia Felisa sa tabi niya at hinaplos ang kanyang ulo. Wala yon, anak. Normal lang na makaramdam ka ng ganyan.
Nasa bagong lugar ka kasi. Bago sa paningin mo. Bago sa pakiramdam. Pero makikita mo, bukas o makalawa, masasanay ka rin. Baka nga maging malapit ka pa sa mga pinsan mo. Medyo gumaan ang loob ni David sa kanyang narinig. Ngumiti siya ng kaunti, pero nanatili pa ring may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. O sige na, magpahinga na kayo. Mahaba ang biniyahe nyo. Sigurado akong pagod kayo. Tumayo na sila Rance at David. Inihatid sila ni Tia Felisa sa itaas sa isang maliit na silid na inihanda para sa kanilang magkapatid. May 2 kama at isang lumang aparador. Dito na muna kayo mga pamangkin ha. Pasensya na kung hindi kalakihan ng kwarto. Pero sana'y maging komportable kayo. Okay lang po, Tia. Salamat po. Ngumiti ang kanilang Tia Felisa. Bago lumabas ng kwarto, ay muling lumingon. Matulog na kayong maaga. Saka, yung mga bintana isarado niyong mabuti. At kung may marinig man kayong mga kakaiba mamaya, huwag niyong pansinin. Kasi, may mga gumagalang hayop dito tuwing gabi. Baka mamaya ay maingayan kayo o kung ano. Normal lang yun dito. Huwag kayong matatakot. Napakunot ang noo ni David at ni Rance. Pero hindi na sila nagtanong pa sa kanilang tiya. Nang makalabas na ang tiyahin nila at maisara ang pinto, agad na nahiga si Rance at nakatulog. Samantala, si David naman ay nanatiling nakadilat, nakatingin sa kisame. Ang katahimikan kanina ay napalitan ng mga huni ng kuliglig at malamyos na ugong ng hangin. Ngunit hindi nagtagal ay may narinig siyang mahihinang kaluskos. Parang may naglalakad sa bakuran. Dinig na dinig niya ang mga paang nakakatapak ng mga tuyong dahon. Kasunod nito ay may mga mahihinang bulong. Hindi niya maunawaan ang mga salita, pero sigurado siyang merong nag-uusap. Dahan-dahan siyang bumangon at nilapitan ang kanyang kuya. Tinapik niya ito sa balikat. Kuya! Kuya, gising ka ba? Kuya, may naririnig ako. Matulog ka na, David. Ingay lang yun sa labas, ano ka ba? Marahang bumalik sa higaan niya si David. Tumagilid siya at marahang nagtalukbog ng kumot. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, pero ang kanyang mga tenga ay nanatiling bukas. Inilabas niya ang medalyong nakatago sa loob ng kanyang damit. Hinawakan niya ito ng maigpit. Parang humuhugot siya ng lakas mula dito. Ilang sandali pa, bumigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Sa wakas, nakatulog na din siya ng maimbing. Kinabukasan, tinanghali ng gising si David. Pagmulat pa lang ng kanyang mga mata, agad niyang narinig ang tawanan at hiyawan ng mga bata mula sa labas ng bahay ni Tia Felisa. Ang masasayang tinig ay tila ba nag-aanyaya sa kanya na sumali. Pagbangon niya, agad niyang napansin na wala na ang kanyang Kuya Rance sa loob ng kanilang silid. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas. Tama nga ang hinala niya. Maraming bata ang naglalaro sa bakuran. May mga naglalaro ng habulan. May nakita pa siyang nagtitirador ng mga ibon. Napangiti si David sa eksenang nakita niya. Maya-maya pa, isang batang lalaki ang napatingala at napansin siya sa bintana. Kinawayan siya at tila inaanyayahan na bumaba. Natigilan si David saglit, pero agad ding kumaway pabalik sa bata. Parang biglang nawala ang lahat ng mga kutob at kaba niya kagabi. Agad siyang nagbihis ng damit at mabilis na bumaba ng hagdan. Pagdating niya sa sala, nadatnan niya roon ang kanyang Kuya Rance na nakaupo at nagkakape, habang si Tia Felisa naman ay abala sa pag-aayos ng ilang gamit. Oh, gising ka na pala.
Ang tagal mong natulog Mabutit nakabawi ka ng pahinga. Oo nga po, kuya eh. Kuya, pwede po ba akong lumabas? Gusto ko lang pong makipaglaro sa mga bata sa labas. Ang dami po nila. Mukhang masaya. Naku kumain ka na muna bago ka makipaglaro. Tama ang kuya mo. Kumain ka na muna kahit konti lang. Nakahanda naman na ang almusal eh. Mahirap ang maglaro ng walang laman ng tiyan. Mamaya na lang po. Hindi pa naman po ako gutom eh. Gusto ko lang po kasing makipagkilala at makipaglaro. Babalik naman po ako kaagad. Baka po kasi magsiuwian na sila eh. Sayang naman po. Napabuntong hininga si Rans at tinapik siya sa balikat. David, wag matigas ang ulo. Nakakahiya kay Tia eh. Ay nako, hayaan mo na nga siya, Rans. Hayaan mo na muna siyang makihalubilo sa iba. David, basta mag-iingat ka ha. At huwag kang lalayo, iho. Para pag tinawag ka namin maririnig mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tia. Salamat po. Tumakbo palabas ng bahay si David. At paglabas niya, sinalubong siya ng maingay at masayang boses ng mga bata. Muli siyang kinawayan ng batang tumawag sa kanya kanina. Paglapit ni David, agad siyang sinalubong ng mga batang naglalaro. Ang isa sa kanila ay masiglang nagpakilala. Kasunod naman ay ipinakilala rin ang dalawa pa nilang kasama. Ngumiti si David at magalang na nagsabi ng kanyang pangalan. Sinabi din niyang pamangkin siya ni Tia Felisa na bagong dating lang sa baryo. Nagkatinginan ang tatlong bata, sabay na pangiti. Masiglang tinanggap nila si David bilang bagong kalaro nila. Mabilis na inalok nila si David na sumama sa kanila. Manghuhuli daw sila ng mga ibon gamit ang mga bitbit nilang tirador. Marunong din ako yan eh. May dala akong tirador sa bag ko. Kukunin ko lang ha. Ngunit bago pa siya makaalis, agad siyang inabutan ng isa ng ekstrang tirador nito. Tinanggap niya yon ng masigla at agad na sumama sa kanilang laro. Nakalimutan niya na ang bilin ng kanyang kuya at Tia Felisa. Maya-maya ay nag-aya ang isa sa gubat. Sinabing mas marami silang mahuhuling mga ibon sa lugar na yon. Saglit na natagilan si David. Doon pa lang niya naalala ang bilin sa kanya. Naku, baka hindi na ako makasama sa gubat mga kaibigan. Baka maligaw kasi tayo dun eh. Ngunit iginiit ng kanyang mga bagong kaibigan na kabisado nila ang lugar at lagi silang doon naglalaro. Hindi raw siya dapat na mag-alala basta't sumunod lang siya at wag hihiwalay sa grupo. Sandali siyang nagdalawang isip, ngunit dala ng kasabikan at ng udyok ng mga bagong kakilala ay napapayag din siya. Sige na nga, pero saglit lang ha. Babalik din kaagad tayo ha. Pagkasabi nun ay tumakbo na sila papasok sa gubat. At totoo nga ang sinabi ng mga ito, mas maraming ibon sa loob ng gubat. Masaya ang umpisa ng kanilang pagtitirador. Tuwang-tuwa ang mga bata sa tuwing nakakatama siya ng mga ibon. Hanga ang mga ito sa kanya. Nagsimulang magyabang si David. Kaya ako magaling kasi palagi akong nag-iensayo sa bahay namin. Mas lalong humanga ang mga bata sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Nagpatuloy sila sa paghuli ng mga ibon at maliliit na hayop na makikita sa gubat. Sobrang tuwa ni David. Ngunit ilang sandali pa, hindi na malaya ng bata na unti-unti na pala siyang napapahiwalay sa grupo hanggang sa hindi niya na makita ang mga ito. Hala, nasa na sila? Nagpalinga-linga siya, ngunit puro puno at mga damo na lang ang kanyang nakikita. Hanggang sa kinabahan na si David. Naku, lagot. Paano ako makakabalik nito? Nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang tiyak na direksyon. Ramdam niya ang bigat sa dibdib at halos mapaiyak siya sa sitwasyon. Ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang loob. Gusto niya nang makauwi. Subalit malakas ang kutob niyang naliligaw na siya.
Hindi na pamilyar ang mga dinadaanan niyang daan. Nagpasya siyang tumigil sandali upang huminga at mag-isip. Ngunit imbis na kumalma, mas lalo siyang kinabahan. Lalo na nang may marinig siyang mga yabag. Dahan-dahan siyang napaatras. Maya-maya pa ay biglang may lumitaw na isang matandang lalaki. Kakaiba ang anyo nito. Mahaba ang magulo at puti nitong buhok na parang matagal nang hindi naaayos. Ang balbas ay makapal at halos tumakip na sa kanyang bibig. Ang damit na suot ay punit-punit at puno ng dumi. Kulubot na rin ang balat nito at ang kanyang mga mata, matalim kung tumitig. May hawak itong tungkod na kahoy. Anong ginagawa mo rito, bata? Naliligaw po ako eh. Pwede niyo po ba akong tulungan? Hinahanap ko po ang palabas ng gubat, papunta po sa baryo ng San Roque. Pagkarinig sa pangalan ng baryo, ay biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Halos mabitiwan ito ang tungkod na hawak. Ano ka mo? Doon ka galing? Taga roon ka ba? Abay, bakit ka nandito? Umalis ka dito! Sandali lang po. Huwag niyo po kagad akong paalisin. Tulungan po muna niyo akong makabalik. Kailangan ko po makauwi dahil siguradong mag-aalala po nito ang kuya ko at ang tiya Felisa ko. Nakakahiya po sa kanya. Bisita lang po kasi kami dun eh. Tapos di ko po sinunod ang payo niya na wag po akong lumayo. Teka, tama ba narinig ko? Bisita lang kayo sa baryo? Opo, inimbitahan lang po kami ng tiya ko para maging bisita po sa kasal ng anak niya. Hindi, huwag ka nang bumalik doon. Hindi ka na dapat bumalik sa baryong yun, bata. Ha? Pero bakit po? Hindi mo ba alam? Ang baryong yun, hindi para sa mga tulad nyo. At sino man pumasok doon, kamatayan ang kahihinatnan. Teka Manong, nagkakamali po kayo. Masaya po doon. Wala pong papatay sa amin doon. Hindi mo ko naiintindihan. Umalis ka na. Layuan mo ang baryong yun. Wala kang dapat pagkatiwalaan sa mga taong naroon. Umalis ka na, bago pa mahuli ang lahat. Napalunok si David at napaatras ng bahagya. Nagulat siya sa lakas ng boses ng matanda. Natatakot siya dito. Kaya naman, bigla siyang tumalikod at mabilis na tumakbo palayo. Kita sa kanyang muka ang labis na takot at halos madapa na siya sa pagmamadali. Sa isip niya, maaaring masamang tao ang matanda o kaya naman ay isang masamang nilalang o halimaw na gusto siyang linlangin. Binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo. Sa isip niya ay kailangan niyang makalayo sa matandang yon at makabalik ng ligtas sa kanyang tiya at kuya. Ngunit habang tumatakbo siya, patuloy ang pagsigaw ng matanda mula sa kanyang likuran. Bumalik ka! Hindi ka ligtas doon! Maniwala ka sa akin! Ngunit hindi ito pinakinggan ni David. Sa halip, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Ilang sandali pa, nasilayan niya ang pamilyar na daan na dinaanan nila kanina at doon siya muling nakaramdam ng konting pag-asa. Nang mapansin niyang wala nang sumusunod na matandang lalaki, unti-unti na siyang bumagal at naglakad na lang palabas ng gubat. Pawis na pawis siya at hingal na hingal. Nagpatuloy siyang maglakad. Sinisikap na hanapin ang daan pauwi. Sa wakas, natapos ang ilang minuto, muling nasilayan ni David ang mga bahay ng baryo. Doon siya nakahinga ng maluwag. Paglabas niya ng gubat, napansin niyang abala ang mga tao sa isang maluwang na bakuran. Maraming nakalatag na mahahabang lamesa. May ilang lalaki na abalang-abala sa pagbubuhat ng mga malalaking kawali. May mga babaeng nag-aayos at naguhugas ng mga pinggan at kubyertos. Meron ding nag-aayos ng tila
mga palamuti. Normal lang ang tanawing yun para sa kanya. Pero biglang nag-iba ang pakiramdam ni David nang makita na siya at mapansin ng mga taong yun. Agad na umakyat ang malamig na pakiramdam sa kanyang batok. Bigla kasing tumigil ang lahat. Isa-isang nilingon siya ng mga ito at pare-parehas na tinignan siya ng pailalim. Matatalim ang mga mata. Natigilan siya. Huminto sa kanyang paglalakad at nakiramdam sa paligid. May isang lalaking dahan-dahan na lumapit sa kanya. Matangkad ito at matipuno ang pangangatawan. Sa kanyang kamay ay may hawak itong mahabang itak, makintab at malinaw na matalim. Napaatras siya ng 2 hakbang. Ramdam niya na natutuyo ang kanyang lalamunan at unti-unti siyang nilalamon ng matinding takot. Pakiramdam niya ay may balak na masama sa kanya ang lalaki na yun. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan ang lalaki, may kamay na biglang humawak sa kanya at hinila siya palayo. Paglingon niya, si Tia Felisa pala yun. Bago pa sila makalayo, muling tinignan ni David ang lalaking may hawak na itak. Naroon pa rin ito, nakatayo. Hindi kumikilos, pero ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanya. David, iho, bakit ka lumayo? Kanina ka pa namin hinahanap. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalayo? Saan ka ba galing? Nag-aalala kami sa'yo, iho. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Pasensya na po, Tia. Hindi na po mauulit. Hala, sige na. Andito na tayo sa bahay. Pumasok ka na sa kwarto nyo at naghihintay na ang kuya mo doon. Mag-usap muna kayo. At pagkatapos ipaghahanda kita ng agahan mo, ha? Bumaba ka kagad. Opo, Tia. Salamat po at pasensya na po ulit. Umalis na ang kanyang Tia Felisa at dumiretso ito sa kusina upang ipaghanda ng pagkain. Si David naman ay umakyat sa itaas at tinungo ang kanilang kwarto. Pagbukas niya ng pinto, ay agad niyang nakita ang kanyang Kuya Rans na nakaupo sa gilid ng kama. Nang mapansin siya ni Rans, agad na nagbago ang ekspresyon nito. Ang dating malungkot na muka ay napuno ng tuwa. Agad itong tumayo at mabilis siyang sinalubong. David, ay salamat naman at nakauwi ka na. Sobra akong nag-alala sa'yo. Pasensya ka na, Kuya. David, bakit naman ganun ang ginawa mo? Sinuway mo kami ni Tia. Akala ko kung napano ka na eh. Ayos lang po ako, Kuya. Ayos ka nga. Pero paano nga kung hindi? Sige nga, paano ko ipapaliwanag kay tatay kung uuwi akong mag-isa? Ano ba nangyari sa'yo? Kuya, inaya po kasi ako ng mga kalaro ko dun sa loob po ng gubat. Pero napalayo po kami tapos naligaw po ako, Kuya. Nawala po sila bigla eh. Ano? Sa gubat? Lalong sumeryoso ang muka ni Rans at agad na hinawakan ang magkabila ang balikat ng kanyang kapatid. David naman! Ano ka ba? Delikado doon na, ba't ka sumama? Kasi Kuya, sabi nila, dun daw po mas maraming ibon. At gusto ko lang naman po makipaglaro eh. Di ko naman akalaing mawawala ako bigla. Nawala bigla o sadyang iniligaw ka sa gubat? David, wag ganun ha. Huwag ka magtitiwala kagad sa kung kani-kanino. Hindi natin kilala ang mga tao dito. Pwede silang maging kaibigan o maging isang kaaway. At sa palagay ko, yung mga batang yun na nakilala mo, hindi sila kaibigan. Kasi naniniwala ako na iniwan ka talaga nila doon sa gubat. Napayuko si David. Inisip ang mga sinabi ng kanyang Kuya Rans. David, wag na sana mauulit to ha. Opo, Kuya. O sige, tara na. Doon na tayo sa baba. Kumain na tayo ng agahan. Kanina pa ako nagugutom eh. Hindi naman ako nakakain dahil sa pag-aalala ko sa'yo. Bumaba na sila at tumuloy sa kusina. Tamang-tama, nakahanda na ang kanilang agahan.
Wala na doon ang mga pinsa nila at maging ang asawa ng kanilang tiya Felisa. Pagkaupo pa lang nila sa hapag ay biglang naalala ni David ang matandang lalaki na humabol sa kanya sa gubat. Kuya, oo nga pala. Meron akong nakitang matanda sa gubat. Anong matanda? Hindi ko kilala pero ang itsura niya, ang dumi-dumi tapos sabi niya sa akin, kuya, umalis na daw po ako dito at wag na pong babalik sa baryo na to. Sabi po niya, mamamatay daw po ako dito. Natigilan si Rans at hindi agad nakasagot. Napansin naman ni Tia Felisa ang pagkakataranta ni David at nilapitan sila. Teka, ang seryoso niyo magkapatid dyan ah. Ano bang pinag-uusapan niyo? Tiya, tungkol po dun sa matandang lalaki na nakita ko po sa loob ng gubat. May mga sinabi po kasi siya sa akin eh. Tungkol po dito sa baryo niyo. Ang sabi niya po, delikado raw po dito. Matandang lalaki baka mo? Yung balbas sarado na mahaba ang buhok, tapos ay puti na. Si Katasyo yon. Kilala niyo po ba siya, tiya? Oo naman. Matagal na siyang nakatira sa gubat. Isa siyang matandang baliw. Huwag mong seryosohin na mga sinasabi niya. Marami na siyang tinakot na mga bata at mga dayong napapadpad sa gubat. Pero ang sabi po niya, delikado raw po dito sa baryo niyo. Ano po bang ibig niyang sabihin doon? Ano ka ba? Hindi totoo yun. Mas mapanganib sa gubat, iho. Pero hindi dahil sa gubat yon o ano. Delikado ang gubat dahil mismong siya ang delikado. May mga kwento dito sa lugar namin na dati may mga batang naligaw at hindi na nakabalik. Sabi ng iba, pinatay daw ng matandang yun. Po, mamamatay tao po yung matandang yun? Oo, at mabuti na lang at nakatakas ka sa kanya. At mabuti na lang nakalabas ka ng gubat. Tahimik si Rans, ngunit ramdam niyang may kakaibang nangyari. Nakatingin siya sa mukha ng kanyang tiya at napansin niyang tila may kakaiba rito. Magalaw ang mga mata at halatang tensyonado. Ngunit nang lingunin siya nito at biglang ngumiti, agad niyang binaliwala ang kanyang nakita at naisip. David, iho, makinig ka sa akin ha. Mabuti at ligtas ka na ngayon, pero simula ngayong araw, ayoko nang lalabas ka pa ng bahay dahil sa ginawa mo. Wala na munang laro-laro, wala na munang gala, naiintindihan mo ba? Opo, tiya. Bukas na ang kasal na dadaluhan natin. Gusto kong maayos ang lahat. Ayoko nang magkaroon pa ng problema. Tahimik na tumango ang batang si David. Kita sa kanyang mga mata ang pagkalungkot. Gusto pa sana niyang magpaliwanag na hindi niya intensyon ang magdulot ng gulo. Ngunit natatakot siyang baka lalong magalit ang kanyang tiya. At isa pa, isipin mo na lamang ang kuya mo. Halos mabaliw siya sa pag-aalala kanina. Paano kung hindi ka na nakabalik? Paano kung totoo ang sabi-sabi tungkol sa matandang yon? Ayokong isipin, pero pwede talagang may masamang mangyari sa'yo. Napatitig si David sa kanyang tiya. Naramdaman niyang may halong galit at takot ang boses nito. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pag-aalala. Pasensya na po talaga kayo, tiya. Hindi na po mauulit, promise. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige na. Kumain na tayo. Pagkatapos nilang kumain, umakyat na muna si David sa kanilang silid at nahiga sa kama. Samantala, ang kanyang kuya Rans naman ay tumuloy sa banyo para maligo. Habang nakahiga siya, napansin niyang may mahinang bulungan na nagmumula sa labas. Unay inakala niyang guni-guni lang, pero nang nagtagal ay lalong naging malinaw sa kanya na may nag-uusap. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang bumangon at tumanaw sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Nandoon ang kanyang tiya Felisa at may kausap na isang lalaki. Agad niya tong nakilala, ang lalaking may hawak na mahabang itak
na nakita niya kanina. Mabigat ang presensya nito. Halatang galit na galit. Mababakas sa kilos ng kamay at sa tikas ng tindig. Samantala, si Tia Felisa naman, halatang hirap sa pagsagot. Hindi man naiintindihan ni David ang kanilang pinag-uusapan, ngunit batig niyang seryoso ang kanilang pagtatalo. Pinilit niyang intindihin ang mga labi ng mga ito, ngunit walang malinaw na salita siyang nababasa. Sa kabila nito, ramdam niya ang tensyon at bigat ng sitwasyon. Maya-maya pa, tumalikod na ang lalaki at naglakad papalayo. Naiwan si Tia Felisa sa bakuran, tulala at hindi gumagalaw. Si David naman ay halos hindi huminga, nanatiling nakasilip sa bintana. Biglang gumalaw ang babae at napalingon ito sa kanya. Nagulat si David at mabilis na napaatras. Saglit na natigilan, saka muling sumilip. Laking gulat niya nang makitang tumakbo ang tiya niya palayo. Hindi siya sigurado kung nakita ba niya itong umiyak bago tuluyang nawala sa kanyang paningin. Bago pa man siya makaisip ng susunod na gagawin, bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Rans. Nakatapis lang ng tuwalya at bagong ligo. Natigilan ito nang makita ang kapatid na tulala sa may bintana. "David, anong ginagawa mo dyan? Aba, bakit parang namumutla ka? Para ka nakakita ng multo ah." Kuya, may kausap si Tia Felisa kanina. Yung lalaking parang galit siya. Tapos, si Tia naman parang takot. Kuya, parang may mali akong nararamdaman. Alam mo ba yung lalaking yun? Parang tatagain ako kanina nung nasa mga kabahayan na ako. Kung di lang ako nakita ni Tia Felisa kanina, baka inaabol na ako ng lalaking yun. Pambihira. Ayang ka na naman sa mga imahinasyon mo eh. Hindi lahat ng nakikita mo kailangan mong lagyan ng kung ano-anong kwento. Siguro nag-uusap lang sila tungkol sa paghahanda bukas. Sa dami ng inaasikaso, normal lang na medyo tensyonado sila. Pero kuya, hindi ganun ang pagkakaintindi ko sa mga ekspresyon nila. Hindi sila basta nag-uusap lang. Galit na galit yung lalaki at si Tia naman takot na takot. Kuya, nakita ko mismo. Tigilan mo na nga yan, David. Napaparanoid ka lang eh. Wala kang dapat ikatakot. Pagkatapos ng kasal, uuwi na rin tayo. Kaya tigilan mo na yung kakaisip mo ng kung ano-ano, okay? Lahat ng tao dito, kilala ni Tia Felisa. Hindi nila tayo sasaktan. Pero paano kuya? Kung delikado nga talaga dito. Tulad ng sabi ng matandang baliw. Tama na. Tama na, David. Pakinggan mo ko, okay? Kung hindi ka titigil sa mga haka-haka mo, baka ikaw pa ang magdulot ng problema dito. Nandito tayo para makisaya. Para makilala si Tia at ang mga pinsan natin, yun lang. Opo kuya. Pasensya na po. Ay nako, kapatid ko. Mabuti pa magpahinga ka na. Matulog ka na kasi mukhang pagod ka sa paggagala mo sa gubat. Huwag mo na uulitin to ha. Nakakahiya naman sa pamilya ni Tia. Kapag nalaman nilang pinag-iisipan mo sila ng masama, baka magalit pa sila. Pero kuya, hindi ko po sila pinag-iisipan ng masama. Nagtataka lang naman po ako eh. Tama na yan, David. Tama na. Huwag mo nang ipilit ang mga sinasabi mo. Ayokong bukas maririnig ko pang ganyan ha. Nakakahiya, David. Tigilan mo na mga yan. Pero kuya, nakikiusap ako. Huwag kang gumawa ng problema. Ako ang panganay. Makinig ka sa akin. Natahimik si David. Napayuko at pilit na pinurseso ang sinabi ng kanyang kuya. Kaagad na napansin ni Rans ang pananahimik na yon at ang lungkot sa mata ng kapatid. Wala ka naman dapat ipag-alala eh. Nakalimutan mo na ba? May hawak tayong makapangyarihang medalyon. Walang mangyayaring masama sa atin dito. Akong bahala sa'yo, David.
Sa kabila ng mga salitang yon ng kanyang kuya, hindi mabura-bura sa isip ni David ang kanyang mga pagdududa. Sa isip niya, may itinatago ang kanilang tiya at ang mga tao sa baryo na yon. At hindi niya alam kung paano yun maipapaliwanag sa kanyang Kuya Rans na ayaw namang maniwala sa kanya. Tumango na lang siya at pagkatapos ay naglakad palapit sa kama. Nahiga siya at pinili na lang na magpahinga kesa ang makipagtalo. Mabilis na lumipas ang oras. Maaga pa lang ay inaantok na si David. Kaya naman, matapos ang kanilang hapunan, pumasok na siya sa kwarto para matulog. Nahiga na siya sa kama at agad na nakatulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang naalimpungatan. Nagmulat siya ng mata, na natiling nakahiga. Nang ipipikit na sana niya ulit ang kanyang mga mata, bigla siyang may narinig. Merong nag-uusap. Mula ito mismo sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat na naglakad upang hindi makalika ng kahit na anong ingay. Habang papalapit siya sa silid ng mag-asawa, ay lumilinaw ang mga tinig. Napagtanto niyang ang mag-asawa pala ang nag-uusap. Babalik na sana siya sa kwarto, pero bigla siyang natigilan nang mapagtantong hindi lang sila basta nag-uusap, kundi nagtatalo ang mag-asawa. May narinig siyang mga ikbi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin ang napagkasunduan. Pakiusap, tulungan mo akong iligtas sila. Tulungan mo ako. Napakunot ang noo ni David. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy, pero nakaramdam siya ng kaba ng mga sandaling yon. May hinala siyang sila ng Kuya Rans niya ang paksa ng pag-uusap. Narinig niyang sumagot ang asawa ng kanyang tiya Felisa. Mataas ang tono nito kahit pigil. Ang bawat salita nito ay puno ng galit at pagbabanta. Kung ayaw mo akong tulungan, sige. Ayos lang. Ako na lang. Hindi ko hahayaan ang mga bata na maging kapalit sa mga pagkakautang natin. Bahala na. Ilalayo ko na sila dito. Mas lalong nagalit ang lalaki. Nakarinig si David ng malakas na sampal. Tapos ay narinig niyang medyo lumakas ang hikbi at iyak ng kanyang tiya Felisa. Sinabi pa ng lalaki na wala nang atrasan dahil kung hindi sila susunod sa napag-usapan, sila ang siguradong mapapahamak. Biglang tumahimik. Napansin ni David ang bahagyang pagbukas ng pinto ng silid na yon. Maingat siyang lumapit at sumilip. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nasaksihan. Nakaluhod ang kanyang tiya Felisa. Nakayuko sa harapan ng kanyang asawa. Umiiyak ito. Ilang sandali pa, nakita ni David na biglang nagbago ng anyo ang asawa ng kanyang tiya. Lumabas ang mahahabang dila na parang sa ahas at gumagalaw-galaw pa sa ere. Ang mga kuko nito ay humaba rin. Tumulis na parang patalim. Ang likod nito ay nakabaluktot. Madilim ang mga mata at ang mukha nito naging isang nakakatakot na nilalang. Naging isang halimaw. Labis ang naging takot ni David. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Halos pigil na pigil ang kanyang paghinga. Marahan siyang umatras mula sa siwang ng pinto. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, nakita niyang biglang napalingon ang halimaw sa direksyon niya. Mabilis siyang tumakbo, maingat pero nagmamadali, hanggang sa marating niya ang kanilang silid. Agad niyang sinarado ang pinto. Umupo siya sa kanyang kama. Ilang sandali pa ay may narinig siyang mga yabag na papalapit. Mabigat, mabagal, at mula sa siwang sa ibaba ng pinto, nakita niya ang anino ng halimaw. Napatingin siya sa kanyang Kuya Rans.
Mahimbing ang tulog nito. Gusto niya sana itong gisingin para sabihin kung ano ang kanyang mga nakita, pero naalala niya ang babala ng kanyang kapatid kanina. Inisip niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Kaya naman, nanatili na lamang siyang tahimik. Pinakiramdaman na lang ang paligid at nakatitig sa pinto. Inaabangan niya kung bubuksan ito ng halimaw o hindi. Sa kanyang dibdib, may naramdaman siyang init. Inilabas niya ang medalyon na ibinigay ng kanilang ama. Kumislap ito. Alam niya ang ibig sabihin. May panganib na naghihintay. Maya-maya pa ay naamoy niya ang mabahong singaw. Para bang bulok na karne. Parang dugo na natuyo pero malansa. Napatakip siya ng ilong para hindi masuka. Marahan niyang kinuha mula sa ilalim ng unan ang tirador na pinahiram ng mga bata sa kanya. Maigpit niya tong hinawakan, ngunit muli siyang nakarinig ng mga yabag. Wala na ang anino sa pinto. Papalayo na ang mga yabag. Ngunit kahit wala na ang halimaw, nanginginig pa rin si David. Natakot siya sa isiping totoo pala ang sinasabi ng matandang baliw. May halimaw at ang asawa ng kanyang tiya Felisa, hindi tao, kundi isang aswang. Kinabukasan, nang magising si David, mabigat ang kanyang pakiramdam. Nang bumangon siya at bumaba sa sala, nadatnan niya ang kanyang tiya Felisa na nasa kusina at abalang-abala. Pinilit niyang maging normal, ngunit ramdam niya ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya maalis ang isiping may itinatago ang tiya nila sa kanila, na may masamang plano ang mga ito, kaya sila pinapunta. Nakita niya ang kanyang Kuya Rans na nagwawali sa labas ng bahay. Doon siya dumiretso. Nilapitan niya ito at hinila sa isang gilid. Kuya, umalis na tayo dito, umuwi na tayo. Kuya, delikado dito. David, ano na naman ba to? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kahapon? Natigilan mo na to. Kung di ka aalis, kuya, ako ang uuwing mag-isa. Ano ba sinasabi mo? Bakit ka ba nagkakaganyan, ha, David? Kuya, narinig ko nag-uusap ang mag-asawa kagabi. Si Tia at ang asawa niya. Kuya, tayo ang gagawin nilang pambayad sa kanilang mga utang. Hindi ko alam kung bakit tayo, pero masama ang kutob ko, kuya. Kuya, ang asawa ni Tia Felisa, hindi siya tao. Isa siyang aswang. Tumigil ka na, sabi. Pati ba naman sila? Gagawan mo ng kwento. Sige, kung gusto mong umalis, di umalis ka na. Kaya mo ba? Hindi, kuya, hindi ko kaya. Pasensya ka na kung nasabi ko yung kanina. Pero hindi kita kayang iwan dito, kuya. Kasi alam ko ang sikreto nila, kuya. Maniwala ka sa akin. Totoo ang sinabi ng baliw na matanda sa gubat. Kung di tayo aalis dito, baka mamatay tayo, kuya. Tara na. Ngunit bago pa man niya makumbinsi ang kuya niya, biglang lumabas ang tiya Felisa nila. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanila. Mga iho, tara na. Kain na muna tayong tatlo. Yung mga pinsan nyo tulog pa. Tayo lang muna ang mauuna. Mabilis na nagbago ang reaksyon ni David. Ngumiti siya sa babae at nagkunwari muli na wala siyang alam. Sumunod sila sa sinabi nito. Pumasok sila ng bahay at naupo sa harap ng lamesa. O mga iho, heto o mainit-init pa. Bagong luto yan. Kain na tayo ng almusal. Wow, adobo, tiya! Mukhang masarap ah. Saka ang bango. Tuwang-tuwa si Rans sa pagkaing nakahain. Pero si David, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nasa harap niya ay hindi adobo. Hindi ito lutong ulam, kundi hilaw na karne. Basang-basa pa ito ng dugo. Napangiwi siya at halos masuka. Ngunit pinigilan niya dahil ayaw niyang malaman ng kanyang tiya na may alam na siya. Tiya, wala po bang gulay?
Parang wala po akong ganang kumain ng karne ngayon eh. Baka po pwedeng gulay na lang po muna. Napatingin sa kanya ang kanyang tiya Felisa. Tila sinusuri ang galaw niya. Matagal siya nitong tinitigan at doon naramdaman ni David ang bigat ng titig ng babae. Para bang binabasa nito ang laman ng kanyang isip. Ngunit ilang sandali, ngumiti ang babae sa kanya. Meron naman iho. May niluto kong gulay, sandali at kukunin ko lang. Pagbalik nito ay may dala na itong isang mangkok ng ginisang gulay. Agad na inihain ito sa harap ni David. Walang pag-aalinlangan yon na kinuha ng bata at agad na naglagay sa kanyang plato. Maya-maya pa ay may tumawag sa labas. Sandali lang ha, at may tao sa labas. Haharapin ko lang. Sige na, kumain lang kayo dyan. Pagkaalis ng babae, ay magsasandok na rin sana ng pagkain niya si Rans. Kumuha ito ng kanin at pagkatapos ay kukuha sana ng karne. Pero mabilis siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Kuya, wag! Hindi pa luto yan! Ano ka ba, David? Yan ka na naman eh. Luto naman ah. Tignan mo nga oh. Halos magmantika pa. Bakit sinasabi mong hilaw? Lutong-luto sa toyo. Niloloko mo naman ako eh. Hindi kita niloloko, kuya. Hindi talaga yan luto. Kumain ka na nga. Ang kulit mo eh. Mabilis na lumapit si David sa kanyang kapatid at inilabas ang kanyang medalyon. Ayaw mo maniwala, kuya. Sige, pagdikitin natin ang ating mga medalyon at baka sakaling mabuksan niyang mga mata mo. Ha? Ano ba kasi yun? Dali na, kuya. Bilisan mo. Hindi na siya naghintay. Siya na mismo ang kusang kumuha nito sa ilalim ng t-shirt ng kanyang kuya Rans. Ipinagdikit niya ang mga medalyon at sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Rans. Napatunayan nga niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang kapatid. Diyos ko, totoo nga. Bakit ganito? Bakit ganito ang nakikita natin? Dahil yan talaga, kuya, ang inihain sa atin ni Tia Felisa. Pero mamaya na natin pag-usapan to. Kailangan natin magpanggap na wala tayong alam. At kapag wala tayong alam, ligtas tayo. Tumango ang kanyang kuya Rans. Halatang naguguluhan at natatakot na rin. Agad niyang inilayo ang mangkok at itinago nilang muli ang kanilang mga kwintas. Maya-maya pa ay bumalik na ang kanilang Tia Felisa. Napansin ito na hindi nabawasan maski konti ang adobo. Oh, bakit hindi nyo kinain ng adobo? Maski ikaw, Rans, ayaw mo? Bigla po kasi ako nainggit kay David eh. Ang sarap po ng kain niya sa gulay, kaya ito na lang din po ang inulam ko. Bigla po ako nag-crave sa gulay eh. Ganun pa. O siya, sige. Kung ayaw niyo tong adobo, abay itatabi ko na lang to para sa mga anak ko. Saglit na tinitigan sila ni Tia Felisa. Tila pinag-aralan ang kanilang mga muka. Pagkatapos ay sumimangot. Pasensya na. Hindi ko alam na ayaw niyo pala ng adobo. Sayang naman ang niluto ko. Kinuha ni Tia Felisa ang ulam at itinabi. Nagkatinginan ang dalawa, pero kapwa na nahimik. Nang matapos ang kanilang agahan, sinabihan sila ni Tia Felisa na magpahinga na lang maghapon. Nagpaalam ito sa dalawa na aalis muna dahil tutulong ito sa paghahanda sa kasalang magaganap mamayang gabi. Mga iho, mamayang gabi na ang kasalan ha. At siguradong mapupuyat tayo. Kailangan nyo ng lakas. Masaya ang gaganaping piging mamaya. Magpahinga lang kayo ha. Hayaan nyo na ang mga gawain dito. Baka hindi na ako makapagluto mamaya. Hahatiran ko na lang kayo ng mauulam nyo. Sige po tiya, salamat po. Nauna nang umakyat sa silid si David. Sumunod sa kanya si Rans. At nang matiyak na nakaalis na ang kanilang tiya, saka sila nag-usap. David, nagtataka ko. Bakit hindi ko kagad nakita mo? Ako ang panganay. Ako ang dapat na mas nakakaunawa sa ganitong mga bagay.
Abay, bakit ikaw ang nakakita? Bakit hindi ako? Lumapit si David. Nakaupo sa tabi ng kuya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Saglit siyang napayuko at saka dahan-dahang umiling. Kuya, hindi ko alam. Basta ang alam ko, mula nang dumating tayo dito, parang may mali talaga. Tinitigan siya ni Rans ng matagal. Kita sa mga mata nito ang pagdududa. Hindi kay David, kundi sa kanyang sarili. Napakagat labi ito, sa kamariing napapikit. Siya ang panganay, siya ang ganap ng albularyo, pero siya pa ang naging bulag. Kung ganun, ay totoo ang lahat ng mga sinabi mo sa akin? Oo kuya, totoo ang lahat ng yun. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako nagsisinungaling kuya. Hindi ako nag-iimbento lang ng kwento. Isang bagay ang malinaw ngayon. Hindi nga talaga tayo ligtas dito. Kailangan na nating tumakas. Kailangan natin lumayo bago pa mangyari ang kasalan mamayang gabi. Oo kuya, tama ka. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kung tama ang hinala mo, baka mamayang gabi na mangyayari ang hindi natin inaasahan. At kung totoo na mga halimaw sila, mas lalong delikado tayo rito. Anong gagawin natin kuya? Paano tayo aalis sa lugar na to? Kuya, walang ibang daan, kundi sa pusod lang ng baryo. Makikita nila tayo. Sandaling nag-isip si Rans. Tumayo ito at nagsimulang maglakad paikot sa loob. Nakapamulsa ang isang kamay habang ang isa ay mahigpit na nakakapit sa medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Tahimik naman ang batang si David. Hinihintay kung ano ang sasabihin ng kanyang kuya Rans. Tama ka, David. Walang ibang daan kundi sa baryo. Pero hindi yun ang plano ko. Kung dadaan tayo sa gitna, tsak makikita nila tayo. Kaya gagamit tayo ng ibang paraan. Yung hindi nila inaasahan. Anong ibig mong sabihin kuya? Saan tayo dadaan? Sa likod ng bahay, may maliit na daan papunta sa sapa. Napansin ko yun kahapon habang hinahanap kita sa bakuran. Doon ako napadpad nung umalis si Tia para hanapin ka. Gagapangin natin yun mamaya. Makakalayo tayo nang hindi nila nakikita. Sapa? Pero kuya, bakit dun? Dahil ang sapa ay papunta sa ilog at ang ilog ang magdadala sa atin palabas ng baryo. Kung susundan natin ang agos ng ilog, tsak nadadalhin tayo nun sa iba pang baryo o sa kapatagan. Doon makakahingi tayo ng tulong. Makakatakas po kaya tayo dun kuya? Paano kung alam nila ang lahat ng daan? Paano kung mahuli nila tayo? Posible. Kaya kailangan natin ng tamang tiyempo. Ngayong abala sila sa paghahanda sa kasalan, kikilos na tayo. Kung ganun, tara na kuya. Agad na kinuha ni Rans ang kanyang bag. Ganon din ang ginawa ni David. Subalit bago pa man sila tuluyang makalabas ng bahay, biglang bumukas ang pintuan sa likuran. Halos sabay-sabay na sumulpot ang ilang kalalakihan. Hindi nakaporma ang magkapatid nang bigla silang sunggaban. Si Rans ay agad na sinubukang manlaban, ngunit naunahan siya. May inilapit sa kanyang muka na tila basang tela, at bago pa siya muling makakilos, ay bigla na laman siyang nanghina at tuluyang nawalan ng malay. Samantala naman si David ay hinawakan ng mahigpit sa mga braso at agad na tinalian. Binusalan din kagad ang kanyang bibig. At bago pa sila ilabas sa bahay ng kanyang tiyahin, nakita niya ang pinsan nila, nakangisi, habang nakatitig sa kanila. Nalaman ni David ang katotohanan. Narinig nito ang usapan nila ng kanyang kuya at ito ang kagad na nagsumbong sa plano nilang pagtakas. Hindi makapaniwala si David. Dinala sila sa gitna ng baryo. Ipinasok siya sa loob ng isang bahay. Wala ang kanyang kuya Rans. Sa ibang kwarto o bahay ito dinala. Mabilis na lumipas ang oras. Pilit niya pa ring hinahatak at pilit na pinakakawalan ang sarili sa tali. Pero wala siyang magawa. Masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanya
Pagdating ng tanghali, narinig niyang bumukas ang pinto. Nakilala niya ang 3 batang pumasok. Ito ang mga batang nanligaw sa kanya sa gubat. Napansin niyang para silang galit. Tinatanong siya kung bakit pa siya bumalik. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang malaman niya ang totoong kwento kung bakit siya iniligaw ng mga batang yon. Plano pala talaga ng mga ito na maligaw siya at hindi na makabalik ng baryo. Binalak pala siyang iligtas ng kanyang mga kalaro. Bigla siyang nanghinayang. Naisip niyang kung nakinig na lamang siya sa mga ito, kung pinili niyang maniwala, marahil sila ay hindi mahuhulog sa bitag ng kanilang sariling kadugo. Parang awa niyo na. Iligtas niyo ako. Iligtas niyo ang kuya ko. Ngunit umiling ang mga kasama niya. Sinabi ng mga ito na hindi nila pwedeng gawin yon dahil sila na ang mananagot kapag may nakaalam. Iniwanan siya ng 3 bata matapos silang humingi ng pasensya. Dumating na ang oras ng kasal. Ang buong baryo ay nagtipon sa isang maluwag na bulwagan. Ang buong lugar ay napapalibutan ng kulay pulang tela. Sa harap ay may mahabang altar na puno ng kandilang itim at insensong umaaso. Nagbibigay ng kakaibang amoy sa buong paligid. Ipinasok si Rans at David sa bulwagan. Wala silang magawa kundi ang sumunod. Kapwa sinuotan sila ng puting kamiseta at puting pang-ibaba na parang talagang ipinasadya para sa kanila. Habang naglalakad sila, ang lahat ng mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanila. Nakangiti ang lahat at may kakaibang kislap ang kanilang mga mata. Nagsimula ang seremonya matapos silang ipahiga sa 2 mahabang lamesa. Tinanggal na rin ang mga busal nila sa bibig. Ngunit hindi tinanggal ang tali sa kanilang mga kamay. Napansin nilang kakaiba na ang ginagawa ng mga tao sa kanilang paligid. Para silang nagdarasal, may sinasamba. Ilang sandali pa ay lumabas ang pinakamatandang kasapi nila. Bumigkas ito ng salitang hindi nila maunawaan ni Rans, ang mga salitang parang sinaunang orasyon. Unti-unting bumaho ang hangin. Ang mga nakapaligid na tao ay biglang nagsiiba ng anyo. Ang mga ngiti ay naging mapanukso at ang kanilang mga mata, lahat ay nagdilim at ang ilan ay unti-unting lumabas na ang matutulis na mga kuko at pangil. Meron din silang mahabang mga dila na gumagalaw pa na animo ay ahas. Naunawaan na ng 2 na wala naman talagang kasal na magaganap, kundi ritual ng mga aswang. Nakita nila ang kanilang tiya Felisa na nakatayo sa isang gilid, umiiyak habang pinagmamasdan sila. Tia Felisa! Bakit mo kami dinala dito? Ang sabi mo, may ikakasal kayong anak. Ano po to? Bakit? Hindi sumagot ang kanyang tiya Felisa sa kanyang tanong. Bagkus ay yumukulang ito at patuloy na umiiyak. Tulungan mo kami, tiya! Huwag kang tumayo lang dyan! Kung may natitira ka pang puso, palayain mo kami! Tia Felisa! Hindi pwede. Patawarin niyo ako pero mas mahalaga ang kaligtasan ng pamilya ko kesa sa inyo. Kailangan kong gawin ito para mabuhay kami. Para makabayad kami sa utang namin. Ano? At kami ang ipambabayad mo? Anong karapatan mong gawin sa amin to? Wala ka namang ambag sa buhay namin. Kaya nga naman, tiya. Wala kaming kasalanan sa'yo para gawin mo to. Pakawalan mo kami. Hindi pwede. Ayoko. Ayaw mo. Wala kang magawa. Wala kang kwenta.
Naalala mo ba si nanay? Gagawin mo ba talaga to? Mga anak kami ng kakambal mo. Alam mo kung nandito siya, hindi niya hahayaang mangyari to. Kung siya nasa lugar mo at mga anak mo mabibingit sa kamatayan, hindi ganito ang gagawin niya. Alam kong ipaglalaban niya ang pamilya niya hanggang sa huling hininga niya. Tumigil ka! Huwag mo akong ikumpara sa kakambal ko. At bakit hindi, Tia? Wala kang kaluluwa. Wala kang konsensya. Ipinatawag mo kami dito para ano? Para gawing handa at ialay sa inyong ritual. Ang sama mo. Napakasama mo. Wala kang kaluluwa. Tumahimik ka. Wala kang alam. Bakit ako tatahimik? Sasabihin ko kung anong gusto ko, Tia. Isa kang halimaw. Halimaw ka. Hindi ka tao. Wala kang pagmamahal sa sarili mong kapatid. Sa sarili mong kadugo. Dahil kung mahal mo siya, hindi mo kami ipapahamak ng ganito. Kaya nga po, papayag ka ba na papatayin nila kami? Tumingin ka sa amin, Tia. Tignan mo kami. Talaga bang maaatim mong kami ang magbayad sa utang mo? Na ikaw mismo ang magtutulak sa amin sa impyerno? Tama na. Tama na. Hindi ko gusto to. Hindi ko to ginusto maniwala kayo, pero wala na. Wala na ako magagawa. Patawarin niyo ako, mga pamangkin ko. Patawarin niyo ako. Patawarin? Hindi ka namin mapapatawad. Wala kang puso. Huwag kang magpanggap na umiiyak. Dahil wala kang karapatang umiyak. Demonyo ka! Mga demonyo kayo! Umatras ang Tia Felisa nila at nagtago bigla sa likod ng asawa nito. Muli ay sinimulan na ng mga aswang ang kanilang susunod na ritual. Kuya, anong gagawin natin? Dito na ba tayo mamamatay, Kuya? Hindi, David. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May paraan pa para makatakas tayong dalawa. Hindi ako papayag na dito matatapos ang lahat. Pinilit ni Rans na igalaw ang kanyang mga kamay. Ilang ulit na iniikot ang kanyang pulso hanggang sa naramdaman niya na lumuwag ang isang bahagi ng pagkakatali. Dinagdagan niya ang lakas hanggang sa unti-unting makalas ang tali. Sa wakas, nakawala ang isang kamay niya. Agad siyang bumangon at inilabas ang kanyang medalyon. Kumawala ang bughaw na liwanag mula roon. Halos mabulag ang mga aswang na malapit sa kanila. Napaatras ang iba at nagsisisigaw. Kinuha ni Rans ang pagkakataon na yon para lapitan ng kanyang kapatid at agad na kinalagan ang tali nito. Pareho silang tumalon sa mesa at mabilis na tumakbo palabas ng bulwagan. Agad na sumigaw ang pinakamatandang aswang. Iniutos ang paghuli sa kanila. Kaagad na kumilos ang lahat. Nang lingunin ni David ang bulwagan, natigilan siya. Lahat ng tao, kabilang ang 3 batang dati niyang kaibigan na sinubukang iligtas siya, ay nagbago na ng anyo. Kasama na rin ang kanilang Tia Felisa. Doon nila napagtanto, naganap na rin palang aswang ang kanilang Tia Felisa. Lumabas sa kanilang mga kamay at paa ang matutulis na mga kuko na animo ay mga patalim. Ang balat ay mabalahibo at maitim at ang kanilang mga mata ay tila walang kulay. Sa takot at pagkabigla, hinabol sila ng mga aswang, mabilis at walang patid. David, hindi tayo makakatakas dito. Kailangan natin lumaban sa kanila. Oo, Kuya. Hindi na naisip ko. Lalaban tayo. Mabilis na nakahabol ang mga aswang sa kanila. Agad silang pinalibutan ng mga ito. Napahinto silang bigla at hinawakan ni Rans ang balikat ng kanyang nakababatang kapatid. David, wala na tayo mapupuntahan.
Kailangan na natin tong gamitin. Sabay na tumayo sina Rans at David sa gitna ng mga aswang. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang mga medalyon at biglang nanginginig ang mga ito. Tumindig ang dalawa ng maayos. Si Rans ay bagyang nakabuka ang dalawang paa. Hawak ang mahiwagang medalyon sa kaliwang kamay at itinaas ito sa ere. Si David naman ay maangas na tumayo sa tabi ng kanyang kuya Rans. Nakataas ang kanang kamay nito. Sabay na inilapit nila ang mga medalyon sa isa't isa. Pinagdikit ito. Nabuo ang isang bilog na liwanag. Nakapalibot ito sa kanila, kaya hindi makalapit ang mga aswang. Sa sandaling yun, ay naramdaman ng dalawang magkapatid ang kakaibang paglakas ng kanilang mga katawan. Umatras sila hanggang sa makalapit sa isang malapad na puno. Kagad na lumapit si Rans. Hinawakan ng isang makapal na sanga at buong lakas itong hinila. Sa mismong paghawak niya, nagliwanag ang sanga. Unti-unting nagbago ang anyo nito hanggang sa maging isang mahabang espada na kumikislap na pilak at gintong liwanag. Tanda ng kapangyarihan ng kanilang pinagsamang medalyon. Tayo naman, David. Handa ka na ba? Handa na po ako, kuya. Walang makakagabi sa atin hanggat magkasama tayo. Humanda kayong mga aswang kayo. Kumuha ng bato si David at inilagay niya yun sa kanyang tirador na palaging nasa suksukan ng bewang at sa lawal niya. Ngunit sa sandaling hawakan niya ito, nagliwanag ang bato. David, ito na ang oras. Wala nang atrasan to. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na dapat katakutan. Tayo na! Ah! Sa sigaw ni Rans at sa kanyang mabilis na pag-abante, nagliwanag ng gusto ang kanyang espada. Mula rito, lumabas ang sangasangang liwanag na tila kidlat na kumikislap sa paligid. Kahit hindi direktang tumatama ang espada sa katawan ng mga aswang, ang matindi namang enerhiya nito ay nasusunog sila. At sa ilang sandali, naging abo na ang ilan sa mga aswang. Samantala si David naman ay nakayuko ng bagya. Nakapwesto ang kanyang paa at nakatutok ang tirador sa aswang na kanyang unang pinuntirya. Ang batong hawak niya ay tila nagbabaga na may halong pilak na malakas na enerhiya. Heto na ako! Humanda kayo! Dahil ihahatid ko na kayo sa impyerno! Muling sumugod ang dalawa at sa pagkakataong ito ay sabay sila. Si Rans humakbang pa ng pasulong at iwinasiwas ang kanyang espada. Sa unang wasiwas ay 3 aswang ulit ang natamaan nito at naputol sa gitna ang kanilang mga katawan. Nagliyab sila pagkatapos at naging abo. Kasabay nito ay pinakawalan na din ni David ang unang bato mula sa kanyang tirador. Sa ere ang liwanag nito ay tila naging isang maliit na bulalakaw. Pagdikit nito sa dibdib ng aswang ay sumabog yun at tinupok ang kalaban. Natigilan ng iba pang aswang. Hindi sila makapaniwala na nagagawa ng mga batang ito na sila ay puksain. Nasaktan ang mga kagaya nila. Ang ilan ay biglang napaatras at nagbulungan. Kita sa kanilang mga mata ang takot at pag-aalinlangan. Ano ha? Nagulat ba kayo? Akala nyo ba ay ganun kadali para sa inyo na patayin kami? Hindi kami papayag. Lalo pa at binigyan kami ng aming tatay ng isang proteksyon. Ang medalyon na may kapangyarihan ng lakas ng araw at buwan. Ngayon, imbis na kami ang bibigyan nyo ng bangungot, kami ang magiging bangungot ninyo! Sige, lumapit kayo! Tignan natin kung hanggang saan ang kaya nyo! Mga demonyo kayo! Muling nagsigawan ng mga aswang at halos sabay-sabay na sumugod. Ngunit hindi umatras ang magkapatid. Itinaas nila ang kanilang mga medalyon sa ere at muling pinagdikit.
Sa sandaling yun, lumitaw sa hangin ang dalawang simbolo, ang araw at ang buwan, na umiikot sa harap nila at kumikislap ng matinding liwanag. Napatigil ang mga aswang, may ilan pang umatras, halatang kinakabahan sa nakikita. Ngunit hindi na nagsayang ng oras ang magkapatid na sina Rans at David. Kasabay ng malakas nilang sigaw, kumawala ang isang matinding enerhiya. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang malakas na kulog sa buong bulwagan. Mula sa espada ni Rans ay gumuhit ang isang matalim na kidlat. Naghalo ang gintong liwanag ng araw at ang malamig na pilak ng buwan. Ang mga aswang na pinakamalapit sa kanila ay agad na natupok, naging abo at tinangay ng hangin. Ang mga nasa malayo naman ay napaatras, napasigaw at napapikit sa tindi ng liwanag na tila ba tumutusok sa kanilang balat. Pagkatapos kumalat ng enerhiya, unti-unting naglaho ang liwanag. Naiwan ang isang malaking bilog na abo at sunog na marka sa paligid ni Rans at David. Wala ni isang aswang na nakalapit. Ang abo na nakapalibot sa kanila ay patunay ng mga natupok ng pinagsanib na kapangyarihan ng araw at buwan. Ayos! Ang galing nun, Kuya Rans! Huwag ka muna magsaya. May mga natitira pang aswang. Pagkarinig nito, biglang napatigil ang mga aswang. Ang dati nilang tapang at kayabangan ay napalitan ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng tapang at galing ng magkapatid, unti-unting bumigat ang kanilang katawan. Biglang naramdaman ni Rans ang bigat ng kanyang braso na parabang may nakadagan sa kanya. Si David naman ay halos manghina ang tuhod dahil sa biglang paggamit nila ng lakas. Ang liwanag na mula sa kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nagsimulang humina. Tila unti-unting nauupos. Nagkatinginan ang mga aswang nang mapansin nila ang nangyayari sa magkapatid. Iniutos ng pinakamatandang aswang na muli silang sumalakay. Tuluyan ng bumigay ang katawan ng dalawang bata at bumagsak sila sa lupa. Hindi na sila makalaban. Kapwa sila napaluhod. Papalapit na ang mga aswang nang biglang may humarang sa kanila. Tama na! Tigilan niyo ang mga pamangkin ko! Hindi ko hahayaan! Nasaktan niyo sila! Lumaban si Felisa ng buong lakas. Sinunggaban niya ang ilan sa mga aswang. Pinunit ang kanilang mga katawan gamit ang sariling mga kuko at pangil. Ngunit dahil sa galit ng pinakamatandang aswang, inutos nitong patayin si Felisa. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Pinilit ng babae ang lumaban, pero sa dami ng sumugod sa kanya, wala na siyang naging laban. Sa huli, bumagsak siya sa harap ni Rans at David. Mga pamangkin ko, patawad. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Tandaan niyo, mahal na mahal ko kayo. Tuluyan na ngang pumikit ang kanilang tiya Felisa. Nang makitang patay na ang babae, sumugod din at nakipaglaban ang asawa nito at ang kanyang mga anak. Ginamit nila ang lahat ng lakas laban sa kapwa nila aswang. Ngunit sa kasawiang palad, isa-isa silang bumagsak at namatay. Hindi! Mga walang iya kayo! Biglang sumugod ang pinakamatandang aswang. Nakatuon ang pansin nito kay Rans. David, kaya mo pa ba? Tumakbo ka na, dali! Sige na! Hindi, kuya. Hindi kita iiwan. Kahit nakaluhod at halos wala ng lakas, pinilit ni David na pulutin ang isang maliit na bato sa ibaba niya. Mahina siyang umusal ng isang orasyon habang inilalagay ito sa kanyang tirador. Pinakawalan niya ang bato at saktong aabutin na sana ng aswang
ang kuya niyang si Rans. Tumama ito sa gitna ng noo ng aswang at tumagos ito sa kanyang ulo. Agad na bumulwak ang itim na dugo. Bumagsak ang halimaw. Agad na nagsitakbuhan ang mga natitira pang aswang, pero may humarang sa kanila ulit. Isang matandang lalaki. Nakilala agad ito ni David. Walang makakatakas! Lahat kayo ay dapat na mamatay! Nabaling ang tingin ng mga aswang sa kanya. Ang ilan ay nagngangalit ng ngipin, handang umatake. Ang iba na may napaatras, halatang natatakot sa matanda. Humakbang si Katasyo pasulong. Hawak ang kanyang tungkod. Bigla siyang naglabas ng isang maliit na sisidlan mula sa kanyang bewang at itinapon ng laman nitong pulbos sa hangin. Pagkalat ng pulbos, nagsisigawan ng mga aswang na parabang nasusunog ang kanilang mga balat. Isa sa kanila ang nagpilit na sumugod, ngunit mabilis na hinampas ng matandang lalaki ang kanyang tungkod. Sa di maipaliwanag na lakas, naputol ang braso ng aswang. Tumayo kayong dalawa! At ikaw, Batang Bertudes, bigkasin mo ang dasal para muling bumalik ang inyong lakas! Po, Sabi ko na, ngayon na! Dahan-dahang itinukod ni David ang kanyang kamay sa lupa at sinubukan tumayo. Nakita niyang si Rans ay nakaluhod pa rin. Pinikit niya ang kanyang mata at inalala ang orasyon na itinuro ng kanyang ama na maaaring gamitin sa ganung pagkakataon. Habang binibigkas niya ang bawat salita, unti-unting bumalik ang liwanag ng kanilang mga medalyon. Kasabay nito, bumalik na rin ang kanilang lakas. Nagtama ang kanilang tingin. Sige na! Paslangin niyo na mga aswang bago pa sila makatakas! Muli nilang pinagdikit ang kanilang medalyon. Tulad kanina ay pinalabas ang pinakamalakas na kapangyarihan nito. At sa pagsugod na yon, halos wala nang natirang mga aswang. Ang naiwan na lang ay ang 3 bata na naging kalaro ni David. Agad na nilapitan sila ni Katasyo at pinatay. Napasigaw si David. wag! Bakit niyo sila pinatay? Mababait po sila. Hindi sila katulad ng ibang mga aswang. Sinubukan pa nga nila akong iligtas. Kaya nila ako dinala sa gubat at iniligaw doon para hindi na ako makabalik sa baryong to. Ang mga batang yon, mga aswang sila. Hindi sila inosente. Matagal na nilang ginagawa yon upang mambiktima ng mga bata. Noon dinala ka nila sa gubat, hindi ka nila inililigtas. Gusto ka nilang gawing pagkain. Kung hindi ka naligaw, maaaring patay ka na ngayon. Nanahimik si David. Unti-unting naunawaan niya ang lahat. Ang awa na naramdaman niya para sa 3 bata ay nawala. Ako si Tasyo. Isa akong albularyo. Matagal na ako nagtatago dito sa gubat matapos nilang patayin ang mga apo ko at anak. Noon pa man, binala ko ng wakasan ang kanilang kasamaan. Ngunit dahil matanda na ako, hindi ko na nagawa yun. Kaya't nagmasid na lang ako at naghintay ng pagkakataong mabigyan ng hustisya ang mga mahal ko sa buhay. At ngayong nagawa na ninyong patayin ang lahat ng aswang, utang ko sa inyo ang katuparan ng aking pag-iiganti. Mang Tasyo, kayo ang dapat naming pasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, baka napatay na rin kami ng mga aswang na yan. Tumango ang matanda. Mula roon ay tinulungan sila ni Katasyo na makalabas ng baryo. Ligtas na nakauwi at nakabalik sila sa kanilang ama. Pagdating nila ay agad silang sinalubong ni Mang Celso. Walang paligoy-ligoy, ikinuwento ni Rans ang lahat ng nangyari. Labis na nanlumo ang kanilang ama matapos marinig ang mga yon. Tay, anong ibig sabihin po ng Bertudes? Ang Bertudes, anak, ay mga taong may taglay na likas na kapangyarihan sa kanilang katawan. Sila yung may mga kayang gawing mabisa ang mga orasyon at hindi na nila kailangan magdobena o magsagawa ng mahabang ritual. Natigilan si Rans sa kanyang narinig. Doon niya biglang naunawaan kung bakit kakaiba ang kanyang kapatid. Naalala niya ang maraming pagkakataon
na tila ba napakadali lang para dito ang mga bagay na siya mismo'y hirap na gawin. Hindi ito nagdulot ng inggit, bagkus ay lalong paghanga. Naramdaman niya kung gaano siya kaswerte na ang sariling kapatid ay may ganitong katangian. Sa sandaling yun, nagkasundo silang dalawa. Isang tahimik ngunit matibay na pangako. Maging magkasangga silang magkapatid. Habang umaalalay, handang magpalakas at kailanman ay hindi bibitiw sa isa't isa sa anumang laban na maaari pang dumating. Tulad ng dalawang medalyon na kapag pinagsanib ay nagiging mas makapangyarihan. Alam nilang ganun din sila na kapag nagsama, walang sino mang nilalang mula sa kadiliman ang makakagapi sa kanila. Ang kanilang ugnayan ang magiging sandata at higit pa sa anumang agimat o orasyon, ang kanilang pagkakaisa, ang tunay na magtatanggol sa kanila laban sa kadiliman.